Hello everyone! Welcome back to my YouTube channel. For today's video, gagawa po tayo ng handmade warak anab. Hindi po tayo gagamit ng rolling machine. Yan po ang grip leaves po na gagamitin po natin. Bali sa pagpili po ng grip leaves po, kailangan po yung hindi po manipis para hindi po madaling mapunit. At saka piliin din po natin yung medyo matibay po at madali po siyang i-fold. Bago ko ginagamit ang mga grip leaves po, hinuhugasan ko po para matanggal po yung preservatives po. At saka kailangan po nating hugasan din para sure po na malinis po yung gagawin po natin na warak anab. Pwede naman pong isa-isahin na hugasan para sure na sure. Pagkatapos ko pong hugasan, binapabayaan ko lang po sa strainer para matanggal po yung tubig. Mga gagamitin po natin sa paggawa ng warak anab. Isa po ang bigas. Yan po ang uri ng bigas na ginamit ko po. Bali marami rin pong brand po ng bigas na kagaya po niyan ang meron po. Gagamit din po ako ng parsley, isang kamatis, dalawang sibuyas po na medium size, tsaka grenadine molasses po. Gagamit din po ako ng dried mint. Gagamit din po ako ng asin. At saka yung hinugasan po nating grip leaves po. Para pantay-pantay po yung pagkakahiwa po ng mga gulay, gumamit po ako ng blender. Nilagay ko na po yung mga gulay, yung kamatis, sibuyas, at saka yung parsley po para pantay-pantay po yung pagkakahiwa po. Hindi ko po masyadong blend. Bali, pinapantay-pantay lang po yung pagkakahiwa po ng gulay. Kasi pag masyadong blend po, mag-iba po yung lasa ng warak anab. Papait po siya. Bali, ganyan lang po siya. Hinugasan ko na pong mabuti yung bigas. Bali, hinalo ko na rin po yung gulay po na blender ko po. Nilagyan ko na rin po ng kalahating kutsara po ng asin. Nilagay ko na rin po yung dried mint. Bali, kalahating kutsara po yung nilagay ko. Hinalon ko na rin po ng grenadine molasses. Bali, estimated lang po yung nilagay ko po. Hinalo ko pong mabuti para mag-mix po yung mga ingredients na nilagay ko po. Pagkatapos ko pong haluin, nilagyan ko na rin po ng olive oil. Nasa sa inyo po kung mas marami pong olive oil ang ilalagay o kaya'y konti lang po, pwede naman po. At pagkalagay ko po nga ng olive oil, hinalo ko pong maigi po para mag-mix po lahat yung nilagay po nating mga ingredients. At inumpisahan ko na pong mag-wrap. Inilatag ko na po yung grip leaves po sa plato. Nilagyan ko na rin po ng mixture. Bali, fold ko po yung side by side po ng grip leaves tapos iniroll ko po siya. Ganyan lang po kadaling gumawa po ng warak anab. Ganyan lang po ang paggawa ng warak anab kung handmade po siya. Hindi po tayo gagamit ng mga rolling machine. Ulitin po natin yung paggawa. Kumuha po tayo ng grip leaves, ilatag po natin sa wrong side po ang nakaharap sa atin. Ganyan lang po. Pagkatapos, kuha po tayo ng isang kutsara po na mixture at ilagay po sa pinakagitna po ng leaves. Tapos, i-fold lang po natin at i-roll na po natin. Ganyan lang po kadali. Bali, inuna ko pong i-fold yung side by side po para sure po na hindi po lalabas yung kanin po na inilagay po natin. Ganyan lang po siya kadaling gawin. Sa malapitan po, ganyan po i-fold po natin yung isang side. Tapos i-fold din po natin yung kabilang side. At pagkatapos po, start na po nating i-roll hanggang maubos po yung leaves po. Ganyan lang po kadaling gawin po yung warak anab. Yan. Hindi po lalabas po yung kanin. Sure po yun. Kasi nakasarado po yung side by side po ng ating leaves. Ganyan lang po kadaling gumawa po ng warak anab kung handmade po siya. Pag first time nyo pong gumawa, mahihirapan po talaga kayo. Pero pag talagang alam nyo na po, madali na lang po siyang gawin. Mas maganda po kung handmade po talaga kasi mas matibay po yung pagkakagawa ng warak anab. At saka kahit matagal po siyang gawin, worth it naman po. Kasi hindi po siya madaling masira pag lutuin na po siya. At dahil tapos ko na pong gawin po yung warak anab,
Umpisan ko na po siyang lutuin. Gagamit po ako ng bawang, hiniwa ko na po ng maliliit. Gagamit din po ako ng 3 piraso po na lemon. Para mas madali ko pong pigain po yung lemon, gumamit po ako ng juicer. Pero pag wala naman po kayong juicer, pwede naman po yung pigain na lang po sa baso. Pero pagkatapos po, tanggalin po yung buto niya po para hindi po maihalo sa ating warak enab po. Sa malinis na lagayan, naglagay na po ako ng grenadine molasses. Mga 3 kutsara po yung nilagay ko. Pagkatapos, nilagyan ko po ng kalahating baso po ng olive oil po. Nilagay ko na rin po yung pinino ko pong bawang. At saka sinunod ko na rin pong nilagay yung juice po ng lemon. Siguraduhin lang po na hindi po may lalagay po yung buto po ng lemon para hindi po magbago yung lasa ng warak anab. Tsaka nilagyan ko rin po ng konting asin. At ang nilagay ko pong tubig ay yung kumukulo po para po yung nilagay po nating mga mixture po yung mga ingredients madali po silang madissolve. At saka mainit na po yung tubig niya, mas madali pong kumulo yung ating warak anab. Hinalo ko pong mabuti para ma-mix po yung grenadine molasses po sa mixture. Ang ginamit ko pong pagpatungan sa warak anab po ay ang sibuyas po. Bali hiniwa ko po ng maninipis lang po kagaya po niyan. Yan po ang gagamitin kong panlatag po sa ilalim ng kasirola po. Para mas malasa po yung warak anab at mas mabango po siya. Sa paglalagay naman po ng warak anab sa kasirola, kailangan pong magkakatabi-tabi lang po. Kagaya po niyan, i-arrange lang din po natin. Kailangan lahat po ng space ng ilalim po ng kasirola, ayusin po yung pagkaka-arrange po ng warak anab. Para pag kumulo po, hindi po sila magagalawan at hindi po sila masisira. Nilagyan ko rin po ng sili po para mas mabango po yung warak anab. At bago ko po inilagay yung pinakasabaw po ng warak anab po, nilagyan ko po muna ng plato po para pag inilagay po natin yung tubig, hindi po aapaw yung mga warak anab po. At para ma-sure po na hindi po aapaw yung mga warak anab, nilagyan ko po ng pangalawang plato po para mas mabigat po bago ko po nilagay yung pinakasabaw po ng warak anab. At isinalang ko na po yung kaserola. Nilakasan ko po muna yung apoy. Pag kumulo na po, doon po nating unti-unting liitan po yung apoy at pabayaan po natin ng 2.5 oras po. Para ma-sure po na malambot po yung warak anab. At pagkatapos nga po ng 2 oras, kailangan po nating palamigin muna bago nating buksan para mas maganda po yung outcome ng warak anab, hindi po mangingitim. Pwede naman po nating ilagay po sa ref para mas madali po siyang lumamig. Basta wag lang po nating tatanggalin po yung takip niya po para hindi po siya mangingitim. Sana may natutunan po kayo sa aking video kung paano gumawa po ng handmade na warak anab at paano po siya lutuin. Don't forget to subscribe and pakiclick na rin po yung notification bell po para sa susunod ko pang mga videos. Salamat po! Thanks for your time and thanks for watching!